Hello guys, ikakaping lang natin yung legs natin kasi sobrang lamig na. Kasi kapag malamig na yung talampakan mo, it means hindi na umahandar yung ugat mo. It means may difference na rin yan sa yung heart. Ibig sabihin, nagsasay na yung heart mo, baka meron na rin sign sa heart mo. Kaya ang gusto natin yan, ikakaping natin kung takot kayo sa mga massage na nagbebentosa, pwede kayong magpa-therapy or magpa-rehab ng ganito. Sabihin nyo lang, cupping. Tapos titignan nila kung ano yung kondisyon ng mangyayari na resulta, kung red ba yung lilitaw after ng cupping or bentosa. Depende yan eh. May iba-ibang kulay yan. Meron din tinatawag na violet. 'Di ba? Kasi tinitignan nila doon kung ano ang kondisyon ng iyong katawan. Ibig sabihin, kapag kulay red, ibig sabihin nun, medyo normal lang. Para at least, makita nila kung talagang ang blood mo ay talagang nagsa-circulation. Pero ang gagawin natin dito para at least malaman natin kung ano ang magiging resulta nito. Kasi maraming tinatawag dyan sa bentosa after ng resulta na nangyari kapag natapos na ang pagbebentosa sa'yo ng therapist. Kasi masasabi nila na kapag okay na yung cupping mo, it means makikita nila doon na okay yung blood flow mo. Or kung marami ka na ring mga toxin sa katawan mo para at least i-release ng cupping para bumalik yon sa overflow ng blood flow mo para at least mag-circulate ito. Ngayon, gagamit tayo ng device para sa ating cupping. Pero same lang naman ito kasi iinit din naman kasi ito. Depende sa lakas ng gagamitin ninyo. Kasi merong strong, meron weak na tinatawag. Ibig sabihin kung ano lang level na kaya mo para at least makita natin yung kondisyon ng iyong katawan. Kasi makikita ninyo dyan na maraming basically na nangyayari ngayong panahon na to. Karamihan kasi kapag overuse na ang iyong mga paa. Katulad dyan, yung mga nagbabasketball, nagsusumba, or yung mga nagtatrabaho. Kadalasan dyan, yung mga mayroon varicose vein sa paa. At meron din tayong varicose vein sa kamay. Kapag overuse na sa paggamit dito. Depende. Kasi kung ang mga ugat mo, kung ano ang kondisyon na nilang nangyayari sa katawan mo. Kung meron ng mga sign na tinatawag sa katawan mo, at kung lagi kang nagpupuyat, 'di ba? Kasi karamihan sa tao ngayon, siyempre alam nyo naman, hindi pwedeng mag-stay lang yan sa bahay. Siyempre, magtatrabaho at magtatrabaho yan. 'Di ba? Kahit nasa bahay ka lang, yung mga magulang naman na nagtatrabaho sa bahay, siyempre medyo pagod yan. Kailangan din kasi yan na ma-therapist din. Kasi hindi lang naman kasi massage therapist ang kailangan natin sa katawan natin. Pwede rin din kasi yung mga PT. Kasi sa PT kasi, ini-evaluate nila yung kondisyon ng iyong katawan. Kung ano na nga ba talaga ang nangyayari. Kung bakit nga ba naging issue ito sa iyong katawan. Ngayon, mag-i-start na tayo. No? Ayan, nilagay ko na para at least malaman natin kung ano ang mangyayaring resulta. Kung magba-violet ba or magre-red ito. Dito natin malalaman kung okay yung blood flow ng dugo natin sa katawan natin. Ngayon, ilalagay natin sa cupping
Ngayon, ito yung gagamitin natin. Ayan, ilalagay natin sa cupping. And then, ito yung strong. Ilalagay natin yung strong. Kapag hindi pa sapat sa'yo yung strong, pwede mo siyang i-level 2. Ayan. Pag level 2 na siya, sobrang it na rin yung nararamdaman mo sa iyong katawan. Ayan. Parang mainit din siya. 'Di ba? Hindi mo na kailangan ng baso, hindi niya na kailangan ng apoy. Kasi parang iinit din naman siya, katulad ng pagbebento ng mga massage therapy sa'yo. Ayan. Kasi ito, makakatulong din ito kapag malalaman din natin kung ano yung resulta na makikita natin. Kasi after ng result nun, masasabi natin na good condition pa rin yung blood flow natin sa katawan natin. Okay pa rin yung circulation ng blood natin sa katawan natin. Kasi, alam mo naman, ang heart natin, yan ang nagbibigay ng lahat ng mga condition natin sa katawan natin. Kasi, kapag meron ng naramdaman ang ating ibang bahagi sa ating katawan, siyempre nagsasign na rin yung heart natin. 'Di ba? Kasi alam niyo naman siguro, kapag meron ka ng nararamdaman, kailangan mo rin din naman magpa-check up. Ayan. Ayan. Kailangan din natin matapos muna para at least makita natin kung ano yung magiging resulta. Kung magiging violet ba or magiging red ba ito. Para at least yung toxin natin sa katawan mawala niya, malusaw niya kumbaga. Ayan. Saka huwag kayong matakot sa mga bentosa kasi nakakatulong din 'yan para at least malaman nila kung ano na ang kondisyon ng iyong katawan. Kapag malamig, ibig sabihin lang nun, marami ka ng toxin sa katawan. Kasi inaalis yan, kahit dito sa may tagiliran, meron din yan. Lahat ng katawan natin, bodies natin, pwede nating i-cupping yan para mawala yung toxin. Pero, mas mabisa pa rin yung steam bath para at least lumabas yung mga toxin natin sa katawan. Kasi ang steam bath kasi, nagbibigay yan ng hot sa katawan natin. Or pwede ka rin magpasukop. Hindi lang naman yung may lagnat yung nagpapasukop, di ba? Kapag pagod yung katawan mo or malamig na yung kondisyon ng iyong katawan, pwede kang magpa-steam bath. Ayan. Kasi pagpapawisan ka, lalabas doon at siyempre magdadrive ka nun. Ang kailangan nun, yung mga fluid mo sa katawan na matagal-tagal na rin sa katawan mo, pwede na yan mapalitan. Iinom ka nun ng tubig, siyempre bago na yon. It means, panibago na yung fluid mo sa katawan. Para at least maintindihan ng therapist kung yung toxin sa katawan mo ay lumalabas ba, okay ba yung blood flow mo, at least naiintindihan niya kung bakit nangyayari ito sa katawan mo. At depende pa rin yan sa kalagayan ng katawan mo. Hindi naman ibig sabihin yan walang nangyayari kasi nasa tamang edad na rin yung nagpapatingin. Depende kung edad 49 to 50. Kasi alam ko, to 50 kasi, nandiyan na rin kasi yung mga iba't ibang mga sakit. Depende yan sa trabahong ginagawa niya. Kapag call center, siyempre, laging puyat yan. Depende kapag babae or lalaki. Kasi ang lalaki, mas malakas sa babae. Kasi ang babae, kapag kulang siya sa tulog, kahit na sabihin natin 3 hours lang or 5 hours lang, nakakasama yon sa kondisyon niya sa kanyang katawan. Kasi ang puyat, maraming klaseng sign na ibibigay yan sa iyong katawan. Tulad na lang ng migraine. Siyempre, hindi naman ibig sabihin pag tinawag na migraine ay sakit na yon sa ulo. Kasi yun ay mga ugat na parang
bigla na lang parang gusto nilang sumabog. It means kapag meron kayong nalaman na na-stroke, yun ay sumabog na. Kasi alam natin kasi kapag bumabarado na ang ugat natin sa iba't ibang parte ng ating katawan, depende yan kasi kung ang varicose vein natin ay nakalitaw or makakita kayo ng ikot-ikot na mga ugat. It means barado yung blood mo nun. Kaya kailangan nun, siyempre kailangan nun mag-circulate yung dugo. 'Di ba? Kaya kailangan kasi yung condition ng heart natin, alagaan natin. Lalong-lalo na ang immune system natin. Yan ang pinaka maalaga. Ang puyat kasi minsan, nagkakaroon din tayo ng obesity, diabetes, at iba't ibang kondisyon. Lalong-lalo na nagkakaroon din tayo ng back pain. At siyempre, minsan umihina din yung mga paningin natin. Lalong-lalo na kasi sumasakit din ang mga paa natin. Diba? Kasi yan ang mga resultang nangyayari kapag yan ang nangyayari sa'yo. Kasi tignan ninyo ha, sa Israel kasi, kung bakit nga naman binigay ni Lord na hanggang alas 5 lang sila doon. Kasi kapag alas 5 na doon, it means lumipas na yung araw. Kaya kakaiba ang Israel sa iba't ibang bansa. Kasi kapag nag-alas 5 na doon, it means tapos na yung isang araw doon. Kaya ayaw mapuyat ni Lord ang mga udyo. Kasi alam niya kung ano ang mangyayari sa katawan ng tao. Diba? Kaya napakabait ni Lord, ewan ko lang ba sa ibang lahi na udyo kung bakit nangyari yun noon before. Pero at least, alam na natin kung ano ang magiging resulta nito sa katawan natin. Kailangan maintindihan din ninyo kung ano ba ang nakukuha sa puyat. Depende yan, lalong-lalo na kasi kapag nagtatrabaho ka ng SM sa may department store, kapag ikaw ay nakatayo lang, ay grabe. Matindi ang mangyayaring epekto nito sa iyong varicose vein. Tulad na lang na sasakit yung paa mo kasi yung ugat mo ay hindi umaandar. Diba? Kailangan din nila kasi mag-circulation. Kasi maiirapan ang circulation sa iyong puso. Ayan. Kasi kailangan maibalik yan. Dumaan ulit sa iyong heart. Kaya yan ang pinaka dapat mong intindihin. Kung bakit yun ang suggestion ni Lord noon sa udyo. Lalong-lalo na kung bakit nagkaroon ng therapy. At kung bakit pinag-aralan yan. At kung bakit kailangan natin kumain ng mga gulay at prutas. Pero, meron pa rin prutas na hindi mo dapat kainin. Meron din gulay na hindi mo rin dapat kainin. Depende sa nararamdaman mong sakit. Kailangan lagi kayong magtanong sa doktor kung ano lang ang pwedeng kainin. Yan kasi ang dapat ninyong unahan kapag kayo ay nagpapacheck up. Hindi lang yung nagpa-check up ka at yung nararamdaman mo lang, yun lang ang itinanong mo doon sa doktor. Kailangan din kasi mag-ask ka sa doktor kung ano ang pwede mong kainin. Kung nakakasama ba ito sa iyong katawan. Kasi the best sa utak natin, yung isda, tulad ng tilapia. Yan, nakakabuti yan. Nakakasama naman ang hapol kapag ikaw ay mataas sa uric acid, tulad ng mga alak, yan nakakasama din yan kasi mataas kasi yan. Or kapag orange, tapos kalamansi, dalandan, mataas sa citrus yan. Depende rin kasi sa pain mo eh. Kailangan kasi, depende yan sa mga tinitignan ng mga doktor. Depende rin yan sa mga chine-check up ng mga doktor. At depende rin yan sa mga nagpapatingin sa doktor. Ayan. Pwede na natin siyang patayin kasi
matatapos na siya. Kapag pinatay na natin siya, titignan natin siya kung magiging, ayan, dito, it means, ayan, namula siya. Ayan, meron siyang pula-pula na konti at meron siyang puti. Ibig sabihin, dito sa area na to, ayan, pulang-pula pa rin siya. Ayan. Ayan, dito, eto, kulay red siya. Ibig sabihin, okay yung blood flow natin. Ibig sabihin, yung toxin natin dyan sa area na yan, ayan, ibig sabihin yung pawis, ito, pawis to, pawis. It means lumabas. Ayan. Yan ang resulta ng bentosa. Kaya nakakatulong yan para at least malaman ng, depende sa massage therapy na tumitingin sa'yo, kung alam niya kung ano ang area. At depende sa mga professional na massage therapy kung alam nila ang ibig sabihin niya. Diba? Yan lamang po. Maraming salamat.